Ang mabait na demonyita. Noong unang panahon sa isang nayon ay may gumagawa ng laruan, si Handers. Kasama ang asawa at anak na lalaki. Maagang gumigising si Handers tuwing umaga upang mangolekta ng putik at gugulin ng umaga sa pagbuo ng iba't ibang laruan. Mga leyon, kabayo, karitela, hari, anghel, prinsesa na iniiwan niya sa kanyang pagawaan upang pintahan at patuyuin at dalhin ang mga gawana sa mga kalapit na nayon para ibenta. Tinitiyak ng kanyang asawa na handa ng kanyang agahan at tanghalian. Masarap magluto ang asawa niya at mahilig si Handers sa pagkain na umaalis upang magbenta ng mga laruan sa iba't ibang nayon. Handa na ang tanghalian mo. Ang sarap naman ng amoy nito at parang gusto ko nang kainin lahat to ngayon. Alam mo, ikaw na ang pinakamagaling na kusinera sa buong mundo. Umalis ka na at mahuhuli ka pa. Oo, kailangan ko na talagang umalis ngayon. Kita na lang tayo mamayang gabi. Paalam, Ama! Paalam! Sana'y maging magandang araw mo. Upang maglakbay sa ilang mga kalapit na nayon, kailangan ni Handers na tahakin ang kagubatan. Gustong-gusto ni Handers na umupo sa mga kakahuyan, sa ilalim ng puno at kumain ng kanyang tanghalian, kasabay ng mga huni ng ibon at lagaslas ng ilog. Ito ang kanyang araw-araw na munting piknik. Isang araw, habang siya'y nakaupo at kumakain, isang demonyita ang dumaan. Ano yung naamoy ko masarap? Amoy ba ito ng pagkain? Ang sarap naman ng amoy! Ano pa kaya ang lasa nito? Kailangan ko itong matikman! Kaya, nang sumunod na araw, naghintay ang demonyita sa pagdating ni Handers. At nang makita niya itong paparating sa malayo, nagpalit ng anyo bilang batang babae na natutulog kunwari sa ilalim ng puno. Dumating si Handers at nakita siya. Anong ginagawa ng babaeng ito at nandito siya sa gitna ng gubat? Kumusta, Ginoo? Sino ka? At ano ang ginagawa mo sa gitna ng kagubatan tulad nito? Ang pangalan ko ay Donna, mula sa kalapit na nayon. Naglalakbay ako para maghanap ng trabaho. Kaya lang, naliligaw ako. Alam mo ba kung saan ang nayon ng Riverdale? Tama! Yun nga ang nayon ko! May nakausap ka na ba na pagtatrabahuhan? Wala. Kailangan ko lang ng trabaho. Kaya ko mag-alaga ng baka. Tumulong sa bukid. Maglinis ng bahay. At ang hindi ko lang kayang gawin ay ang magluto. Kailangan ng asawa ko ng kasama para makatulong sa bahay. Kung gusto mo, pwede ka ba magtrabaho sa aming bahay? Sige! Bakit hindi? Kung ganon, sumunod ka sa akin. Kaya, dinala ni Handers ang demonyita sa kanyang sariling bahay. Masaya ang asawa niya dahil mayroon ng tutulong sa kanya. At pinatunayan ng demonyita na masipag siya. Naglilinis siya ng bahay, nagbabantay ng mga hayop, inaalagaan at pinapaganda ang hardin. At di nagtagal ay itinuring na rin siyang parang kapamilya ni Handers. Paborito niya ang luto ng asawa nito. Ginang Handers, ikaw ang pinakamagaling na tagapagluto sa buong mundo. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Wala pa akong natitikman na ganito sa loob ng libo-libong taon ko na pamamalagi sa gubat. Libo-libong taon sa kagubatan? Pasensya na. Nagbibiro lang naman ako. Isang araw. Bakit? Anong problema, Harry? Donna, tingnan mo to, oh. Nabalay ang pamalo ko. Kung nandito lang si Ama, inayos niya na to. Ibigay mo sa akin. Ako ang mag-aayos. Ha? Paano mo nagawa yun? Mahika? Itim na mahika? Ano? Binibiro lang kita, Harry. Nakita at narinig ng asawa ni Hander ang buong pangyayari.
At may kung ano sa loob niya ang biglang natakot. Kinagabihan, kinausap niya si Handers. Alam mo, parang may kakaiba kay Donna. Bakit? Hindi ba siya masyadong magaling? Palagay ko masyado nga siyang magaling. Masyado ka lang sigurong nag-iisip. Donna, pakuha naman ako ng bola. Sige ba? Nakita mo ba yun? Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang mangkukulam. Maaaring mapanganib siya para sa baryo. Handers! Handers! Lumabas ka dyan! Ano ba problema, kaibigan? Handers, kailangan mo siyang palisin! Ngayon din! Pero, Ama, pamilya na natin siya. At isa siyang kaibigan. Ibinalik niya ang bola pabalik sa akin. At madami na siyang ginawa para sa atin. Lagi niya tayong tinutulungan niya na. Isa siyang mangkukulam. At hindi siya magiging kaibigan, Harry. Kailangan natin siyang alisin! Kailangan natin siyang alisin! Naglabas ng mga sulo ang mga taga-nayon para paalisin ang demonyita. Pero biglang ang apoy ng isa sa mga sulo ay tumalsik sa kubo ng lalaki at nakulong ang anak niya sa loob nito. Ama! Tulong! Anak ko! Dali! Kumuha kayo ng tubig! Sandali lang! Iniligtas mo ang anak ko! John! Anak ko! Ayos ka lang ba? Iniligtas niya po ako, Ina! Iniligtas mo ang anak ko sa umaapoy na kubo! Maraming salamat sa'yo! Kita nyo, sabi sa inyo, hindi masama si Donna. Kapamilya natin siya, isang kaibigan. Patawarin mo kami, Donna. Patawarin mo kami. Nakita kong ginamit mo ang kapangyarihan mo. Kala ko, sasaktan mo kami. Hindi, wala po kayong kasalanan. Nagsinungaling ako sa inyong lahat at nagpunta dito. Ang totoo niyan, nang makita kong masarap na kumakain ang iyong asawa ng masarap mong lutuin, parang gusto ko na rin kumain ng kagaya ng kinakain niya. Kaya ito ang ginamit kong anyo at nagpunta rito. Hindi ako dapat nagsinungaling. Patawad po. Napakasarap niyo pong magluto, Mrs. Henderson. Pero ngayon, palagay ko oras na para umalis. Huwag kang umalis, Donna. Sa kagubatan ng tahanan ko, Harry. Pwede mo akong bisitahin kahit kailan. Ayos ba? Tandaan mo, kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng mga tao, dapat huwag kang magsisinungaling. At laging husgahan ng tao sa kanilang ginagawa, hindi sa kanilang panlabas na anyo. Kung mabuti sila, hindi na mahalaga kung ano pa man ang lahi ng mga nilalang na ito. Sila man ay tao o mga demonyo.